presyo ng langis at krudo. Damang-dama na natin ang paghihirap. Ang awa ko sa aking mga transport, toda, buses, silang lahat ay mauuwi. Halos lahat ng kinikita nila ay pumupunta sa lahat sa krudo. Sapat na lang makakapag-uwi ng kakainin sa bawat pamilya nila. Subalit, bago dumating ng hapon, halos wala pa rin silang maiuwi. Tayong matatanda na, wala na tayo halos pakialam sa ating mga kinakain. Pag tayo nakapagtikim ng gulay, kasi ayos na ay yung mga bata na talaga namang lumuluha, ay gayon pa ang ating aasanin. Kaya tayo, sama-samang humilin sa ating pamahalaan na kung maaari, ibaba ang presyo ng gasolina at krudo. Kailangan na muna ang kahirapan ng ating bayan. Wala sa pamumuno ng aming minamahal na Congressman Yalmer Cabestre. Tanong ko lang, meron pong video kanina dito, yung in-interview ng JB, yung sa hinihing lang ang tumahan sa ganitong problema. Sa kanya lahat, sa atas, ang mga kahirapan ng buong unang distrito at ang lahat ng lalawigan ng Pilipinas. Limang bagay, dapat tumakas ng unang pansin ang paninibaka. Kaya ko, hindi naman po dapat na namin ito. Kailangan ko na inapupunta dito. Kaya sa kailangan namin pupunta ang hindi. Ako po, ay isang presidente naman ng Barangay Aga. Sakot na rin ang Barangay Manila. Bakit ako dito upang kayo ay aking magkakisa? Paglaban, mga barangay, dahil sa loob ng isa, dalawang buwan pa, hanggang naratan natin ang mga ginagamit natin sa ating pagluluto. Isipin nyo, isang linggo pa, 2,000 na ang mga LPG. Dahil pakakuhan sa level ko na dito ng ganyan. Sa kaunti, tinitingka sa pamamasada, wala naman pamasahe, dahil sa kawa sa mga commuter, kasi ang kasuper, operator, driver, isang bayani para sa mga kailangan. Kaya, ang hiling ko sa ating pamahalaan, kayo po ang aking minahal bilang isang mabuboto. Lalo higit, ang aking minamahal na congressman ng buong lalawigan ng unang distrito. Kami po ay talagang sobrang tapang sa ngayon dahil ang una namin ginagawa sa Sandigan ang pagtulong ng ating dating congressman Leandro Lewiste. Hindi po ang aking hihinahin para po bigyan ng ating pamahalaan ang awa doon sa mga batang isisilang pa. Parang awa niya na po, hindi po mag-anong hinahin. Lalo higit po sa mga transport group, sila ang mga bayani ng kalsada. Kailangan may baba. Kung hindi man tulungan may baba, maramdaman nila na sila'y kumikita. Ang nangyayari, imbes na bumaba, isang araw, 6 na piso, ang increase, araw-araw. Kagaya kahapon, 133, pagdating ng umaga, 143. Gaano kalaki ang ating na pisong pag-ihirap ng bawat transport driver? Maawa po sana kayo. Hindi po namin sa ating pamahalaan ng Bingkil at lalong higit ang pagtubay ng ating pong may kapal. Maraming salamat po. ng congressman ng ating unang distrito na Batangas, ang ating minamahal na congressman, Leandro Ligayo Calibis. Mga po sa inyong lahat. Pati ko po lahat ng mga taga-unang distrito ng Batangas, lahat ng mga Nasubo, hello po, Nasubo. Hello po, Rian. Lahat ng mga taga-Bakayan, hello Bakayan. Barangay Biro. Barangay Sais, Pumukasyon ng Nasubo. Ilan. Kailaway. Marami lang kayo dito. At ako po ay talagang nagpapasalamat sa inyo dahil ito po ang ating ikatong araw na
sa liwasang Bonifacio at malaki po yung sakripisyo sa pagpunta at pag-stay dito at ito ay siyempre para sa buong bansa at para din naman sa distrito ng Batangas. Kung pwede lang sana ibaba ang presyo ng langis at ang VAT para lang una sana sa buong distrito ng Batangas at sa nasong at Palayan. Pero siyempre ang ating mga batas ay pang-national. Kaya kailangan natin galing pa sa Batangas dito sa Manila para angkulahan ng national na pamahalaan ang kinakailangan baba ng VAT at presyo ng langis para sa buong bansa. At ako po ay umaasa na aaprubahan nito dahil kailangan na talaga hindi ito maitatanggi dahil sa taas ng presyo ng langis. Sa totoo lang, hindi nitanggi kahit ng gobyerno na kailangan ibaba ang presyo ng langis at ng buwis. Noong isang araw lang, may pagdinig tayo sa Kongreso. Sa Lunes, may pagdinig tayo muli sa Kongreso. At sino man po sa inyo na gustong maging guest ko din sa Kongreso ay welcome po. At ang mga pagdinig na yan ay hindi dapat palabas lang. Dapat may konkretong resulta. At kapag maraming mga nananawagan na ibaba ang buwis at ibaba ang presyo ng langis, sa tingin ko, ibigay na rin ang gobyerno at ibababa ang buwis at presyo ng langis. Kaya po tayo narito ngayon dahil gusto nga natin create man ang sense of urgency at lumaki pa sana ang power ng publiko para sa konkretong aksyon ng gobyerno. Bakit sinasabi ng gobyerno hindi pwedeng ibaba ang buwis at presyo ng langis? Dahil maraming ginagastos na ang gobyerno. Pero mula sa loob ng Kongreso, nakikita ko ang daming pinawaldas na pera ng bayan ang ating pamahalaan. Simula po sa mga project na hindi naman tinutupad, ang mga sweldo ng mga mismong kawani ng gobyerno na hindi naman nakakatulong sa bayan, at ang mga operating expenses ng ating mga opisina. Ang gobyerno para sa sariling mga kawani ay may ayuda, pero ang taong bayan, tinitipid nila ang ayuda. At ang lahat ng gastos ng gobyerno ay nanggagaling naman sa taong bayan. Kinalungkot ko na pinapalabas na meron ng ayuda para sa mga tricycle drivers, for example po. Pero sa Metro Manila lang pa, nabigyan ang maraming mga tricycle drivers ng 5,000 pesos. Sa buong Nasugbu at Malayan, wala pang kahit isa ng EUD driver na nabigyan ng tulong ng DSWD ngayong krisis ng langis. Aabot na ng isang kalating buwan ang krisis na ito. Wala pa tayong tulong na sa gobyerno, pero araw-araw nagbabayad na tayo ng mas mataas na presyo ng langis.